bagong post ng Kath din. Congrats, panalo na naman, no? Tapos si Maris Racal may sinabi kay Ma'am Catherine na sobrang matutuwa kayo mga kasombreros. So yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasombreros. May pinost dito ang isang admin, no? Sobrang nakaka-good vibe. Parang sinabi nito na on this day. Tapos yung picture on this day, Feb 15 pa ito mga kasombreros, no? Ay pinost niya yung picture ng Kath din. So if I'm not mistaken, hindi ito edited eh. Okay, so parang edited siya, pinagtabi niya mga kasombreros. Pero ito yata yung time na bumisita si Alden sa bahay ni na Kath pa mga kasombreros, no? So on this day, Feb 15, 2025. So ang cute lang. Tapos yung sa code gray ni Alden, pinost din siya ng isang admin mga kasombreros, no, 10 hours ago niya Jenny Taps. So heart din. Ito naman yung ano nila, sigaw ng mga fans, power directors on deck. Kayo guys, sigaw nyo din ba? So heart din. So yun nga, no, parang gusto rin ni Jenny Taps na si Heart Evangelista yung makaka-partner or maging leading lady ni Box Office King sa bagong series nito na Code Gray mga kasombreros. So siya yung mainit na pinag-uusapan ngayon, no, na maging partner ni Alden mga kasombreros sa Code Gray. Pero tingnan natin, no. Tapos yung Alpha Pro Dog Food ni Alden, nag-post din, no, sponsor sa bawat yugto ng buhay may bagay na, tapos na-cut siya mga kasombreros, no. Dama ang saya, sabi dito ng Alpha Pro Dog Food mga kasombreros. So wala yata, alam ko baka magkakaroon siya ng bagong video eh. Antay-antay lang tayo mga kasombreros, kagaya ni Ma'am Catherine na may bagong post nga siya dito. Tapos si Ken, nakakatuwa kasi binigyan pala siya ni Alden ng ano, at saka ni Mama Ten pala, no, ng tumbler mga kasombreros, no, nalagay ng liquid or tubig mga kasombreros. Blue ang kulay ng tumbler na binigay ni Mama Ten kay Ken mga kasombreros ng Ken Creative Designs. 4 hours ago, sabi niya, stay hydrated. Thank you Mama Ten. ARXV Alden Richards. So yung nakatatak dito ay AR, no, mga kasombreros sa Alden Richards. So napaka-generous. Uminom daw ng maraming tubig, no, ganun ang gustong sabihin ni Mama Ten, no, mga kasombreros and mga Kathinatics. Tapos ito pinost kagabi ng isang admin, no, or actually kahapon, ito ni Jen Catherine Bernardo and Alden Richards. Ito po ay during promo nila ng Hello Love Again, na bumisita sila at nag-guest sa ASAP mga kasombreros. First guesting nila ito kasi yung pangalawa nila ay iba yung outfit nila mga kasombreros. Naka-white doon si Ma'am Catherine, black and white yung combination ng suot ni Ma'am Catherine doon. Tapos dito ay red and brown, no, si attorney mga kasombreros. So dalawang beses sila doon promote ng kanilang pelikula na Hello Love Again nga mga kasombreros. So which is this somehow a throwback, no, mga kasombreros ng mga Kathinatics, pero pinost kasi kahapon ng isang admin. Tapos ito, natutuwa ako dito kasi pinost niya yung ginawa kong thumbnail sa sa YouTube mga kasombreros. So 20 hours ago. Maraming salamat Beautiful Vice. Sumabog ang buong BGC. Wow, grabe. Ito lang yung medyo pero salamat po sa pagpo-post. Ito yung spotted nga si Alden sa BGC, na kung saan ay nag-ribbon cutting siya para sa kanyang para sa business ng kanyang kaibigan na Bikes and Coffee. So sumabog ang buong BGC sa biglaang pagdating ng sikat na aktor na si Alden Richards. Nakakalula ang napakaraming pasabog at malalaking lihim na ibinunyag niya ng tuluyan sa harap ng maraming tagahanga ngayong araw. So medyo lang, no, medyo exaggerated minsan yung yung mga words, pero maraming salamat, no, sa pagpo-post Beautiful Vice sa ating dito sa ating thumbnail. Ito
Pinost ito kagabi ng isang admin sa TikTok. Tapos si Kath Alayan, no? Si Kath Alayan, yung nag-post nito. Tapos sabi niya, sobrang pogi, sabi nga caption niya mga kasumberos na ito yung time nga nag-host si Alden ng BDO Circle of Excellence Awards 2026. Tapos sa pag-post niya, nilagyan niya ng music background ng gabi nasa isip. So crush niya siguro at saka hinahangaan, no? Ina-admire niya si Phenomenal Box Office Cinema King na kung saan ay sobrang legit ang kanyang pagkaigop sa kanyang outfit doon sa BDO Circle of Excellence mga kasembreros awarding night 2026. So sino ba naman ang hindi hanga no sa kapugian ni Phenomenal Box Office Cinema King kung ganito ka pogi at saka kagaling mag-host at saka kagaling magdala ng kanyang postura ng mga kasembreros ng kanyang damit. So kung kaya si ate ay napapost din, no? Tapos ito, may mga iba pang posts, no, doon sa Bikes and Coffee na opening na sa BGC mga kasembreros na Bikes and Coffee. Si Aldenizer nag-post nito 20 hours ago, no? Bikes and Coffee opening in BGC with Alden Richards. So tapos yung mga pictures nga 113 likes, oh. Tapos yung mga pictures ni Alden na naka-stripe ng dirty white and black mga kasembreros. Tapos naka-glasses dito si Soiti mga kasembreros, no? So close friends niya yung may-ari talaga dito. Kung kaya siya yung isa siya sa mga nag-ribbon cutting doon sa kanilang business mga kasembreros na mga bikers din, no? Mga siklista din po mga kasembreros. So kung kaya ayun si Alden yung Tapos isa sa mga major items natin, si Maris Racal, no? May sinabi dito, grabe, puring-puri niya si Ma'am Catherine mga kasembreros. Sabi niya, luluhuran, papakaidin, lulutuan, tapos susuklayan, tapos papakasalan ulit, tapos sa beach, sa church na. Tapos mamahalin ko siya ng todo. Sabi niya, parang puring-puri niya si Ma'am Cath mga kasembreros. Parang alam ko medyo matagal na to mga kasembreros, hindi ko lang sure. Kasama ni dito si Joe, parang yung kambal dito sa mula sa PBB din po mga kasembreros. So yun, mamaya try ko itong play para mapakinggan ninyo mga kasembreros yung kanyang admiration kay Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So nakakatuwa kasi talaga niya, no? Parang hinahangaan niya rin si Ma'am Catherine. Hindi ko lang alam ngayon. Siguro ganun rin naman siguro. Ganun pa rin siguro. Kaso lang yun nga. Sobrang busy na nilang lahat mga kasembreros sa trabaho. So ito pa ay sa mga throwback na video mga kasembreros. So medyo bata-bata pa dito si Maris Racal mga kasembreros, no? Alam ko Bisaya din to, taga Davao din to si Maris Racal mga kasembreros. So yun po. So talagang she really admires, no? Si Ma'am Catherine Bernardo. Tapos ito 19 hours ago, pinost din po ng Balita Beat, no? Maraming salamat. Yung ating thumbnail nga mga kasembreros, no, na nung time na hinanapan natin kung saan yung resibo nung kaya Mayor Mark Alcala mga kasembreros nung Valentine's Day. Pasabog, wala pang totoong resibo ang napapabalitang sikretong date ni na Kath at Mayor dahil pawang kasinungalingan at gagawa lamang ang lahat. Nakakawindang, isang matinding patunay ang inilabas sa si Alden Richards lamang ang tanging nilalaman ng kanyang puso. So maraming salamat, no? Balita Beat. Updated din sila sa ating mga pinapost sa YouTube, no? Mga kasembreros and mga Cathinatis. Tapos ito na nga isa sa mga major items natin. Congratulations, bagong post ni Alden sa kanyang Instagram account, no? Panalo na naman yung kanilang Stars on the Floor mga kasembreros. Grabe ang taas ng rating, 7.8 mga kasembreros.
kumpara sa iba na na talagang panalo, no? Ito po ay Instagram story ni Alden. Humataw tayo sa rating 7.8, no? Stars on the floor. This was 39 minutes ago. Nung in-screenshot ko yung post ni Alden, mga kasama, sa kanyang Instagram story. Tapos si Ma'am Catherine naman, hindi rin nagpahuli, no? May bagong endorsement photos si phenomenal box office cinema queen. Dito ay ito pala yung kinabibisihan ni Ma'am Catherine. Ito yung sasabi nila na nakipag-meet up na daw ang family ni Kat sa family ni Mayor Mark Alcala. Ito, busy ang dalawa. Busy sina Kat and Alden, mga kasembrero, sa kanilang mga trabaho at saka proyekto sa buhay. So, ang mga post niya dito ay of course na yung KFC chicken. Sabi niya sa kanyang post ay did anyone say real chicken? Tapos emoji na may shades, mga kasembreros, no? KFC's Zinger Filet is bigger, thicker, meatier, and made with the real chicken! Exclamation point. Satisfy your spicy and crispy craving with the Zinger Steak Duo. 2 for only 295 pesos. Tapos available via dine-in, take-out, drive-thru, web app, and hotline. So hashtag KFC Zinger Steak Duo. So ito yung kanyang pinost, no? 19 hours ago, mga kasombrero. So natutuwa tayo at nakapag-post ulit si Ma'am Catherine ng ganito, no? Alam ko ano to, ito yung isa ito sa mga endorsements na ginagawa niya lately talaga. Pero if I'm not mistaken, nasa studio lang ito or nasa ibang location, mga kasembreros, no? Hindi talaga sila pumunta sa, pwede rin naman, no? Na pumunta sila sa isang lugar, mga kasembreros, na parang may tulay-tulay. Tapos dito ay parang may bag si attorney. Tapos of course na hawak-hawak niya ang crispy chicken ng McDo or ng KFC. McDo at saka KFC, mag-aaway sila, mga kasembreros. So yun, talagang nakakatuwa kasi nakapag-post ulit si attorney ng ng kanyang bagong endorsement photo, mga kasembreros. So sa kahit busy sa kanyang taping sa Someone Someday ay nakapag-post ulit si attorney, mga kasembreros. So talagang natutuwa ang madlang people, no? Kasi nga sa tagal-tagal ng kanyang kasi bihira talaga 'to mag-post yung Catherine sa kanyang sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So kung kaya alam kong kalat na nun ito sa social media, no? Yung kanyang bagong post na ito na may Zinger KFC Zinger chicken, no? Hot and spicy, mga kasembreros, no? Crispy and spicy yung kanyang manok. So sa mga mahilig sa dyan, sa mga mahilig sa crispy chicken, parang asyendera ang dating dito ni attorney Palaong. So yung mga maliit na pictures kasi sa baba, doon lang nakita yung kanyang parang boots, no? Parang nag-boots siya dito, mga kasembreros. So parang asyendera siya, tapos may may sombrero na may sombrero na malaki. May sombrero na malaki, mga kasombrero. So maraming sombrero talaga na. So yun po, no? Talagang ang kulit lang. And ang cute. So sa mga mahilig sa chicken, bili na kayo ng KFC Zinger Chicken, mga kasombreros. Tapos last item natin, si Ma'am Catherine dito, no? Pinost din siya ng kanyang Catherine Blue Hearts kagabi. Dito ay para naka-shades, no? Si attorney, mga kasombreros. Tapos nasa labas din siya. Pero ang picture na ito ay somehow somehow throwback siya, mga kasembreros. Naka-glasses pala siya 2 hours ago. Tapos caption dito ng Catherine Blue Hearts ay she's shining. So yun po siya. Ang lang kasi minsan dito, malilito ka kung recent or hindi, no? Yung pinapost ng Catherine Blue Hearts, kasi wala siyang sinasabi kung IG update pa ni Catherine, tapos may pet siya or something like that, no? Tulad nung nakaraan, di ba, yung sa yung summer, yung damit ni Ma'am Catherine na akala natin ay luma kasi wala siya nakalagay na updated pala siya, mga kasembreros, or bago.
na post, not unless na pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram account ay malalaman natin. So pero pag nakuha lang kunwari no ng kanilang mga insider ay doon tayo medyo malilito kung recent ba ito or luma na picture. Nevertheless, nagpapasalamat tayo of course sa mga admins kagaya ng Catherine Blue Hearts na solid na phenomenal box office cinema Queen mga kasembreros. Tapos Don Bell tayo mga kasembreros. Ma'am Don Bell, no? Ma'am Don Bell. Si Ma'am Bell no nag-post din siya mga kasembreros ng other yung yung Star Pop PH Like You. Ayun siya parang The Puzzle. Pinost niya to sa kanyang Instagram story, no, The Puzzle, words and music by Rocks, something like that, na produced by. So parang music video pala siya, no, mga kasembreros itong pinost ni Ma'am Bell sa kanyang Instagram. Tapos si Sir Donnie naman ay uniform niya yata ito doon sa laro, no, 77 yung number niya. Tapos dilaw at saka may cap yung kanyang yung kanyang pinost mga kasembreros sa kanyang Instagram story. So NBA Lakers. So yun po yung nakalagay dito. So tapos may sombrero, yung cap nga mga kasembreros na daming sombrero, mga kasombrero, tapos cap, tapos sombrero pa rin. So yun po no, talagang hindi pa nakakauwi. In-enjoy kasi nga basketball lover si Donnie ay talagang sinulit niya ang kanyang bakasyon doon. So hindi ko lang alam kung kailan siya uuwi, no. Talagang chinek natin yung kanyang schedule, no, at saka parang pinagmamadali umuwi. No, kidding aside mga kasamayan, no, yan lang yung items sa ating vlog na ito. Tapos antay-antay kayo kasi may pasabog tayo. May bagong revelasyon sa susunod na vlog. Hoping na matapos natin ngayong araw. Ngayon pa umuulan pa rin. Ipanalangin po ninyo na huwag pong bumaha, no, dito sa amin kasi tumataas po ang tubig. Pero hoping and praying talaga na hindi babaha mga kasembreros. So yun po talagang God is more powerful than flood, no? He will give us protection. So yun po. Tapos pakinggan natin itong kay Maris Racal, and then yung salita ng Panginoon afterwards, no, na sobrang mahalaga at kailangan ng ating kaluluwa. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ay, luluhuran, papakainin, lulutuan, susuklayan, papakasalan ulit sa beach, sa church. Tapos, mamahalin ko siya ng todo. Napaka-amazing po ng Word of God natin mga kasembreros. Ang title natin ay Ikabubuti Lahat. Grabe, no? Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good. Ito pala yun mga kasembreros, na to those who love God, to those who are called according to His or God's purpose. Ito mga kasembreros, isa sa malungkot na truths or one of the saddest truths dito mga kasembreros ay pinuputol ito ng karamihan sa mundo, no? Or karamihan ay pinuputol ang verse na ito. Sasabihin lang nila na, and we know that all things work together for good. So hanggang doon lang nila parang kino-quote or sinasabi mga kasembreros. Yung mga hindi mananampalataya yung talagang hindi nagbabasa gaano ng Biblia or nag-aaral gaano ng banal na salita ng Diyos. Pero dito, wag dapat nating i-cut, no, mga kasembreros, kasi kahit na mali na yung ginagawa nila, kahit hindi nakalooban ng Panginoon, kahit hindi naman talaga purpose ng Panginoon na gawin nila yon, sasabihin nila na all things work together for good. Sige, all things work together for good. Kung trust the process, kahit na yung process na ginagawa nila, yung plano or choice na ginawa nila, ay hindi, activity na ginagawa nila, ay hindi pala yung kalooban ng Panginoon. So kung kaya, it's really important na magbasa tayo ng Biblia mismo sa ating mga tahanan, no, sa ating cellphone. Kung gusto nyo, mag-download din kayo ng application. May app yun sa Bible, may app na Bible sa cellphone mga kasembreros. Kung Android yung gamit nyo, type nyo lang po, no, sa Play Store yung Bible na gusto niyo na version. Let's say New King James Version, New American Standard Bible,
New Living Translation or NLT, New Life Version, NLV, and marami pang iba mga kasembreros na English Standard Version or ESV. So, meron din siya. So, pwede niyo po yung gamitin. Pwede rin pong Tagalog, MBB, TAG mga kasembreros. So, may mga Tagalog din na Biblia. Search nyo lang po sa Play Store ninyo kung Android po yung gamitin niyo. Pero pag iPhone naman, no, pwede niyo pong, of course, mag-download kayo from Apple Store mga kasembreros. So yun, pwede nyo pong gamitin itong mga downloaded apps na Bible kahit na offline po kayo. So Bible offline po yung search or download niyo mga kasembreros. So pwede rin of course, no, which is definitely more recommendable, may mga printed Bible or hard copies na Bible talaga dapat tayo mga kasembreros. So kasi yun nga, no, katulad dito, sabihin mo na, all things work together for good, all things work together for good. Pero ang karugtong nito ay to those who love God. Ang tanong ba, mahal ba nila ang Diyos, no? Kung mahal nila ang Diyos, nagsispend time ba sila ng pagbabasa ng salita ng Panginoon? May panalangin ba, may oras ba sila sa panalangin? Mahal ba nila ang kanilang pamilya? So nakita ba yung Christ likeness sa kanila? Nakita ba yung evident ba or nakikita ba yung fruit of the Spirit of the living God? Ano yung fruit or bunga ng Espiritu ng Diyos? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control mga kasembreros, no? And so on. So kapag wala yun, kapag sabihin lang nila na all things work together for good pero hindi naman nila mahal ang Diyos kasi nga hindi naman nakikita sa kanilang buhay at saka ugali yung ganoon, busy naman sila sa mga ibang bagay, no? Iba kasi yung talagang nagmamahal sa Diyos. They spend time with God talaga mga kasembreros. They spend time reading the Bible, studying the Bible, and of course, no, gawin yung kung ano yung nakalagay sa Biblia. Yun yung end point, no, yung paggawa ng kalooban ng Diyos or paggawa or application nung natutunan sa Biblia mga kasembreros. So hindi lang siya nagtatapos sa pagbabasa but sa pag-apply nito sa ating buhay in reality. Tapos yun sa panalangin. So kung kaya marami ang hindi nagtatagumpay hindi pala nila nagagawa ang purpose ng Panginoon kasi sabi dito for those who love God, to those who are called, tinawag according to His purpose, according to the purpose of God. So yun, no, sabi ko noong nakaraan ay kwento ko nga, no, na sunod-sunod yung dilubyo or sakuna sa aming buhay, sa aming pamilya. January 28, no, na-hospital ang kuya ko. Tapos bumaba yung kanyang dugo from 70/40. Tapos yung mismong araw namatay yung baboy na malapit na maging nanay sana, no. Tapos sumunod na araw naubos lahat ng baboy namin mga kasembreros. So luging-lugi mga kasembreros. Pero since we trusted God, we love God mga kasembreros, and iniisip namin, no, by faith mga kasembreros na lahat yon ay nasa kalooban ng Panginoon, no, inallow ng Panginoon, inapprove ng Panginoon mga kasembreros. That is why we know that all things work together for good mga kasembreros. Kasi nga we have faith na ang Diyos ay magbibigay ng mas mainam na plano at blessings in the future mga kasembreros. So yun, kung kaya it's really important na talagang wag nating putulin ito, no, mga kasembreros. This powerful verse from Romans is a promise of hope and assurance. It tells us that no matter what we face in life, God is always at work, weaving our experiences into a beautiful tapestry for our good. So kumaga pa sa isang libro, kunwari libro ni Dennis Villa, Book of Life, no, ito yung pages, ito yung pahina. So ang sinusulat ng Panginoon sa bawat pahina, bawat chapter, no, bawat page or bawat eksena, bawat page ng pahina ng bawat page or pahina ng libro ng aking Book of Life mga kasembreros or autobiography ay alam ng Diyos. Kumaga pa series, no, itong season na to, itong time na to challenging, itong season na to success, itong season na ito gratitude, itong season na ito ay down moments, itong season na ito ay so yun siya, no,
parang nagbabasa tayo ng libro ng isang talambuhay, no, ng tao, mga kasembreros. So kagaya ni Rizal, no, yung kanyang talambuhay talaga nakatala, mga kasus. And ganoon din po sa atin sa langit, mga kasembreros. So parang ganoon lang, no, weaving our experiences into a beautiful tapestry. So kasi alam ng author, alam ng Diyos, alam ng direktor, alam ng Diyos Ama, mga kasus, sa langit, na kung tayo po ay nag-respond at saka sumunod doon sa kanyang calling, according sa kanyang purpose, ay lahat ng nangyari sa atin ay according pa rin sa kanyang plano at sa ikabubuti natin. Okay? Because He knows exactly and He knows perfectly kung ano yung mas makakabuti sa atin more than we do sa ating sarili. Kasi nga He's always at work. This does not mean that everything we go through will be good. Life is filled with challenges, pain, and sometimes heartbreaking moments. So kagaya na mention natin, dumanas man tayo ng problema, ng mga heartaches, ng mga breaking moments natin, yun po yung pagtitiwala na it will be good, okay? According to His plan, mga customers, according to the great plan and purpose ng Panginoon sa ating buhay, even yung ating na-experience ay painful or sorrowful, mga kasembreros. So hindi siya parating hayahay, hindi parating tagumpay, hindi parating nakatawa tayo, hindi pwedeng parating masaya. So, but it will be good according to His purpose. However, God is telling us here that He can take those moments and turn them into something beneficial for us if we love Him and are aligned with His purpose. So, yun nga, yung wag nating kaliligtaan, dapat align tayo sa purpose ng Panginoon. Hindi yung sabihin na natin na all things work together for good, all things work together for good, but we are not actually doing the purpose and calling of God sa ating buhay. So, yun siya, no? Kailangan maging maalam tayo sa part na ito na hindi lahat ng ginagawa natin ay malalaman natin kapag will ng Panginoon yan, kapag purpose ng Panginoon yan, mga kasembreros, mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo lalo ng panahon sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa na mabuti, sa pagtulong sa pamilya, balanced life ba? So, ganun siya, mga kasembreros. Whereas, kapag hindi yan kalooban at purpose ng Panginoon sa ating buhay, hindi na tayo nakapagbasa ng Biblia kasi busy na tayo. No, hindi na tayo nakapanalangin kasi busy na tayo. So, mas lalo tayo napapalayo sa Panginoon. So, let's be clear to that point, into that specific area, mga kasembreros, na ano nga ba yung purpose at calling ng Panginoon sa atin. Okay, so ganun siya. So, kapag sinasabi lang natin na all things work together for good, pero wala ka namang panahon pala sa Biblia kasi sobrang busy mo na sa ganitong bagay, sa ganitong trabaho, sa ganitong activity. So, sasabihin natin na all things work together for good, pero wala naman tayong panahon sa panalangin or sa paggawa ng kanyang kalooban and so on, mga kasembreros, no? So, ganoon siya. So, dapat malinaw po yun sa atin, mga kasembreros, na ganun po yung ibig sabihin ng purpose at calling at will at kalooban ng Panginoon sa ating buhay. When life does not go as planned, it is essential to lean into our faith. Trusting God means believing that He knows what is best for us even when we cannot see the end result. So, ganun siya, no? Nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. We trust Him more kasi nga alam niya yung best, alam niya yung pinakamainam, pinakamabuti at mas nakakabuti sa atin kumpara tayo sa ating sarili. So, yun po siya, mga kasembreros. So, the more that we encounter trials, the more that we trust and lean sa Panginoon, mga kasembreros, we can draw strength from the assurance that God holds our future and is constantly working out the best plans for us. Each moment of joy and sorrow is a brush stroke in a beautiful painting that God is creating. So, brush stroke siya, mga kasembreros, na brush stroke. So, ibig sabihin po ay parang gumagawa siya ng painting, no, na napakaganda, mga kasembreros. So, bawat eksena, bawat season ng ating buhay, bawat problema, trials or challenges or pighati or success or saya or galak or tuwa na na-experience natin ay yun yung paggawa niya, no? Paggawa niya ng painting na napakaganda sa ating buhay in general, mga kasembreros. So kasi nga alam niya, no, he is the master builder, mga kasembreros. Siya nga ang ultimate creator, no. Nagawa niya yung masterpiece ng mundong ito, no, ng kalawakan, ng mga stars, ng galaxies and so on, mga land formations, mga kasembreros, no, in just 6 days. So how much more sa atin sa buhay natin if we
obey and reply and respond according to His calling and purpose sa ating buhay. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and yung wisdom and knowledge mga kasamberes na ang lahat ng gagawin natin ay para sa ating ikabubuti according sa purpose at response natin sa calling ng Panginoon sa ating buhay. If we truly love Him. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone say Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamres, and paalam po.